Okay, magandang gabi sa atin lahat mga kaibigan. So tayo po ay mag-aaral ngayon at ang pamagat ng ating pag-aaral ay ang aklat ng buhay. So itong topic na ito ay para po ito sa loob ng iglesia. Sapagkat kailangan nating malaman sa ating buhay kung ang ating mga pangalan po ba ay nakasulat sa aklat ng buhay. Sapagkat kung hindi nakasulat sa ating pangalan, ito po ay mayroon pong tinatawag na panganib o walang katiyakan sa ating paglilingkod. So muli kong sabihin, ang topic nito na aking dadalhin ay para po ito sa iglesia na naghintay sa Panginoon. So bago ko umpisahan, ang topic nito ay nanyaan ko kayong na manalangin. Tayo manalangin. Mapagpalang Diyos, Amang Banal, maraming salamat Panginoon sa pagkataon na ipinagkaloob mo na maihayag itong katotohanan ito, sapagkat isa sa Panginoon na dapat namin malaman sa aming buhay kung paano ang aming buhay ay nakasulat pa sa aklat ng buhay. O Diyos, ako na magtuturo ay pangunahan ako Panginoon ng iyong banal na Espiritu. At bigyan mo Panginoon ng kapangyarihan ang iyong mga salita sa magitan ng aking bibig upang maunawaan ito nakikinig at maghatid ito sa Panginoon sa amin sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat Panginoon. Pagpalain mo Panginoon ang mga makapakinig ng paksang ito. Higit sa lahat Panginoon ang iyong iglesia. Salamat o Diyos sa pagdinig. Pinabalik ko Panginoon ang papurit pasalamat sa iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. So, tayo po ay dadako sa ating pag-aaral sapagkat ito po ay napakahalaga nating malaman sapagkat ang Biblia po ay mayroon pong binabanggit na aklat ng buhay. No? So, ito po yung ating pag-aaralan. So, ang mga pangalan nakasulat sa aklat ng buhay ay mahalaga kung ito ay ating malaman. So, kung ang pangalan ng isang tao ba ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, ano kaya ang maging bahagi niya? Ano kaya ang maging bahagi ng isang tao kapag ang kanyang pangalan hindi nakasulat sa aklat ng buhay? So, kailangan po nating malaman sa ating buhay bilang mananampalataya sa Panginoon kung ang iyong pangalan po ba ay nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil may mga darating na pagsubok na harapin sa bawat isa sa atin. Okay? Ito po ay ang mababasa natin ang Apokalipsis 20 verse 11 hanggang 12. Dito po natin makikita ang mga aklat o mga talaan ng mga pangalan. So, sa aklat na ito, sa verse na ito, makikita natin ang mga aklat. Sabi dito sa 11, at nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo roon. At ang nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono. At binuksan ang mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. So, kung ating pong titignan ang tekstong ito, mayroon pong mga aklat na nakalagay dito. Sabi dito, binuksan ang mga aklat. At ang aklat ng buhay, may mga aklat po. Sa Biblia po ay mayroon pong 3 aklat. Kung ang isa ay mababasa natin sa Malakyas 3:16, ito ay tinatawag na aklat ng alaala. So, malaman din mamaya, no? So, ito po yung mga aklat na talaan ng aklat, mga talaan ng mga pangalan sa mga taong nabubuhay sa libutang ito. Ayan. So, sabi nga dito sa Aklat ng Alala o Book of Remembrance sa Malakay 3, ito po yung tala sa
Malakyas 3:16. Na magagayon, nag-usap silang natatakot sa Panginoon at binigyan pansin sila ng Panginoon at pinakinggan. At isang aklat ng alaala ay naisulat sa harap niya para sa kanila natatakot sa Panginoon at nagpahalaga sa kanyang pangalan. So, pinakinggan ng Panginoon itong natatakot sa kanya at binigyang pansin. At ang kanilang mga pinag-uusapan na napakinggan ng Panginoon, saan isinulat? Doon sa aklat ng alaala. Sino yung mga taong nisulat dito? Yung mga taong nagpahalaga sa kanyang pangalan. Naisulat ang kanilang mga ginagawa o pinag-uusapan. So, maging itong ating ginagawa ngayon ay naisulat ito sa aklat ng alaala. Kung ang ating mga pagpapagal, ating mga sakripisyo, na ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, naisulat ba kaya ito? Sabi ni David sa kanyang aklat sa awit 56 verse 8, inyong binilang aking paglalakbay. Inilagay mo ang aking luha sa butilya mo. Wala ba sila sa aklat mo? Ang tanong niya, wala ba siya? Wala ba itong mga paglalakbay o aking mga pagluha na aking ginagawa? Hindi ba sila nakasulat? Yes, nakasulat po yan mga kapatid. So, nakasulat po yan. At saan ito nakasulat? Doon po sa aklat ng alaala. So, kung titignan natin ang ating panahon o ang ating pag-aralan, sabi dito, na mangyayari sa sanlibutan. Itong aklat ng Revelation 13 verse 8, sabi dito, ang lahat ng niraan sa lupa ay sasamba sa Kanya. At ang lahat ng pangalan hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero na pinaslang buhat ng lalangin ng sanlibutan. So, itong aklat ng Apokalipsis 13, ito po yung kapitulo na gagampanan ng isang makapangyarihang tao sa sanlibutan. Ito po yung halimaw na sinasamba. At ang tala sa propesiya ng aklat ng Apokalipsis 13 verse 8, ang sabi diyan, ang lahat ng nirahan sa lupa ay sasamba sa Kanya. Mayroon pong batas na pagsamba sa hayop. At dito po natin makikita na ang lahat ng nirahan sa lupa ay sasamba sa Kanya. Ang lahat ng pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. So, balit, kapag ang pangalan mo ay wala sa aklat ng buhay, malamang ikaw ay kasama sa pagsamba sa hayop na ito o sa taong itong kinikilala na makapangyarihan sa libutan. Importante ba sa isang tao na ang kanyang pangalan nakasulat sa aklat ng buhay? Yes. Kapag wala, maaring ikaw ay sasamba sa hayop. Sapagkat ang hula ng Biblia ay ang sabi, ang lahat ng nirahan sa lupa ay sasamba sa Kanya. Ang kanilang pangalan hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Magkakaroon po ng isyo ng pagsamba sa darating na panahon. Ang maninirahan sa sanlibutan ay mahati sa dalawang grupo. Pagsamba sa manlilikha at pagsamba sa hayop. Kaya po ang aklat ng aklat ng Revelation 13, ito po ang gagampanan ng hayop. At ang Revelation 14, 7 hanggang 9 hanggang 11, ito po ang isyo ng pagsamba. Ang panawagan ng unang anghel, sambahin ang manlilikha. Ang bigay ng babala ng ikatlong anghel, huwag sambahin ang hayop. Nakikita natin sa talata na ang lahat na nananahan sa lupa ay sasamba sa Kanya. Na ang kanilang pangalan hindi nakasulat sa aklat ng buhay.
Oh? May darating na panahon na ang sanlibutan natin mahahati sa dalawa. Kailangan nating pag-aralan kung ang ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Okay? Kaya nga sabi dito, babala ng Diyos na huwag sambahin ang hayop. Ang Revelation 14:19, ito po'y warning sa mga tao na huwag sambahin ang hayop. Ang isa pang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila, nagsabi ng malakas na tinig, kung ang sinuman ay sumamba sa hayop o sa halimaw o sa kanyang larawan o tumanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman sila ng alak ng puot ng Diyos na inihandang walang halo sa kupa ng kanyang puot, at pahirapan sa apoy asupre at sa harapan ng mga banal at sa harapan ng anghel. Ito po ang babala ng Diyos sa lahat ng tao. Nanawagan ang Diyos na huwag sambahin ang hayop o tumanggap ng kanyang larawan. Ngayon, ano ang magiging parusa sa mga taong tumanggap dito? Ito po, mga kapatid, no? Iinom din naman sila ng alak ng puot ng Diyos. Makakaranas sila ng puot ng Diyos. Kapag tayo ay sasamba sa hayop, mararanasan natin ang puot ng Diyos. Pangalawa, at pahirapan sa apoy asupre sa harapan ng mga banal at sa harapan ng anghel. Makakaranas nila ang apoy at asupre. Ano ba yung apoy at asupre? Ito po yung dagat-dagatang apoy. May dalawang parusa ang mararanasan ng sino man sumamba sa hayop. Maranasan nila ang puot ng Diyos at ang dagat-dagatang apoy. Ikalawang kamatayan. Ano po ba yung puot ng Diyos? Ang puot ng Diyos, ito po'y 7 salot na maranasan ng mga taong tumanggap sa tanda ng hayop. Sila po ay bubuhusan ng Panginoon ng puot ng Diyos. At ang puot na ito ay walang halong awa. Ibubuhos ng Diyos na walang halong awa. Ito po yung kanyang hatol sa mga yumurak sa kanyang kautusan. No? Kaya po, mayroon pong darating na isyo na maranasan ng lahat ng tao. At ang sanlibutan ay mahahati lamang sa 2 grupo, sa pagsamba sa manlilikha o pagsamba sa hayop. Kung ating titignan, mas marami ang sumamba sa hayop. Halos ang buong sanlibutan. Subalit ang hindi sasamba sa hayop, yung kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Kapag wala ang pangalan natin sa aklat ng buhay, malamang kabilang tayo sa pagsamba sa hayop. No? At alam natin ang parusa sa mga yumurak sa kautusan ng Diyos. No? Sabi dito, ano ang kanilang maranasan? Ang usok ng hirap at ang usok at ng hirap nila ay papainlan lang magpakailanman. At sila'y walang kapahingaan araw at gabi. No? Ako po ay nag-aaral sa parusa ng Panginoon araw at gabi. Ito po yung hatol ng Panginoon sa mga taong hindi sumunod sa kanyang pabalita. Yumurak sa kanyang kautusan. Sabi nito, ang usok at hirap nila ay magpakailanman at sila walang kapahingaan araw at gabi. Silang mga sumamba sa halimaw o sa larawan nito o sinumang tumanggap ng tanda sa kanilang pangalan, ng kanyang pangalan. Sino po yung makakaranas ng hirap magpakailanman? Walang iba. Silang mga sumamba sa halimaw o sa larawan nito. Mga kaibigan, mga kapatid, o kapatid ko kay Kristo, kapananampatay ko kay Kristo, importante ba na malaman natin ng ating pangalan nakasulat sa aklat ng buhay? Dahil mangyayari po ang bagay na ating inaasam-asam.
ang sanlibutan ito'y mahati. Sasamba ang lahat ng tao sa hayop. Kubalit, ang hindi sasamba doon, yung kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan. Bakit mayroon bang batas ng pagpatay o pamimilit para sambahin ang hayop? Yes. Darating po ang panahon na halos lahat ng tao ay pipilitin pasambahin ang hayop. Kaya matutupad ang sinabi ng hula sa Apokalipsis 13 verse 8, ang lahat ng nirahan sa lupa ay sasamba sa kanya. Bakit? Sabi dito, at siya'y pinagkalubang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at may papatay naman ang lahat ng sumamba sa larawan ng hayop. Ang lahat ng hindi sumamba sa larawan ng ipapatay. Ang lahat ng hindi sumamba sa larawan ng hayop. Kapag hindi mo sambahin ang hayop na ito, maaring parusahan ka ng kamatayan. Kaya ang lahat ng tao ay mapipilitan sambahin ang hayop. Kaya nga sabi dito sa 16, ang lahat, mga hamak, mga dakila at mayaman at mga dukha, ang mga laya at mga alipin, ay pinaglagyan nito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay at noo, upang wag sinuman makabili o makapagbili, maliban may tanda sa mga tuwid bagay ang pangalan ng halimaw o bilang ng pangalan nito. Ang lahat, mga hamak, mga dakila, mayaman, o mga dukha, malaya o mga alipin, ay pinipilit na pasambahin. Tanggapin ang tanda. Kapag hindi mo tinanggap ang tanda, walang sinumang makabili o makapagbinta. Anuman karami ang iyong kaari-arian. Kapag hindi mo tinanggap ang pagsamba sa hayop, hindi mo mapakinabangan ang iyong pag-aari. Ikaw man ngayon ay maraming pera sa bangko. Pag dumating ang pagsamba na ito, hindi mo na yan magagamit. Pero, kondisyon. Kung tatanggapin mo ang pagsamba sa hayop, walang problema ang iyong kayamanan. Magagamit mo yan. Subalit, binibigyan kita ng babala. Kapag tinanggap mo ang pagsamba sa hayop, dadanasin mo ang parusa ng Diyos, ang puot ng Diyos, at maranasan mo ang ikalawang kamatayan, dagat-dagatang apoy. Mamimili ka. Ikaw ba'y magsamba sa manlilikha o sa hayop? Mayroong pagpili na gagawin sa buhay mo. Totoo po ito. Darating po ang panahon na ang sanlibutan mahahati sa dalawa. Sa Diyos na manlilikha at sa hayop. At ang isyu po ay tungkol sa pagsamba. Lahat ng tao ay pipilitin pasambahin. Kapag hindi ka sumamba, papatayin ka. At mapipilitan na hindi mo magagamit ang iyong pag-ari o makapagninegosyo. Dahil pipilitin kang tanggapin ang tanda ng hayop. So, yan po ang mangyayari. So, ang aklat ng buhay na kordero ay dapat nating malaman na kung ating mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Bakit? Kasi ito po yung tala na mangyayari sa ating daigdig, sanlibutan. Ang lahat ng naninirahan sa lupa ay sasamba sa Kanya. At ang lahat ng pangalan hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinaslang buhat ng itatag ang sanlibutan. Yan po ang mangyayari. So, kailangan nating malaman ang ating pangalan. So, sa panahon ng kabagabagan, sa panahon ng
kaguluhan na magaganap sa libutan para sa bayan ng Diyos, sino lamang po yung ililigtas ng Diyos sa panahong iyan? Pag dumating ang kabagabagan. Sa ating mga naglilingkod sa Panginoon bilang mga Seventh Adventist, naghintay sa kanyang ikalawang pagdating, alam natin na ang iglesyang ito ay daranas ng tinatawag na apoy ng pagsubok, sabi ni Ellen G. White. At ang apoy ng pagsubok, ito ang paraan ng Diyos ng kanyang paghatol. Kung sino po yung natiling tapat, ay siya po yung maliligtas. Ang ating pong iglesia ay dadaan sa tinatawag na tatlong kabagabagan na sinasabi ni Ellen G. White. Sa sandilo, mayroon poong tinatawag na little time of trouble. Ang magtagumpay sa iglesyang ito, sila yung sasalubong sa Panginoon. Pangalawang kaguluhan ay the great time of trouble. At ang ikatlo ay ito yung tinatawag na Armageddon War, Jacob's Trouble. Ito yung mga tao na sasalubong na sa Panginoon. No? Sa panahon ng kaguluhan o kabagabagan, sa the great time of trouble, yung magtatagumpay sa pagsubok ng maliit na kabagabagan sa sandilo, sino lamang yung ililigtas ng Panginoon? Sino kaya? Sa Daniel 12 verse 1, ito pong mabasa natin. Sa panahon ng kabagabagan o kaguluhan na maranasan ng bayan ng Diyos, sino lamang ang maliligtas sa panahong iyon? Sabi dito, sa panahong iyon ay tatayo si Miguel, ang dakilang pinuno ng tagapag-ingat ng iyong bayan, at magkaroon ng panahon ng kaguluhan o kabagabagan na hindi pa nangyayari kailanman mula na magkaroon ng bansa hanggang sa panahong iyon. Itong binabanggit doon, hindi pa nangyari kailanman. Kasi ito, hindi na po ito mangyari. Last na po ito. At sa panahong iyon, sino lamang ang maligtas? Ngunit, sa panahong iyon, sabi dito, ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa, na ang pangalay matatagpuan, nakasulat sa aklat. At alam natin ang aklat na ito po'y aklat ng buhay. Bawat isa, mahalaga po sa isang naglilingkod sa Panginoon na malaman kung ang iyong pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Kasi po, sabi dito, bawat isa. Yun lamang nakasulat sa aklat ang kanilang pangalan ang siyang maliligtas sa panahong iyan ng kabagabagan na maranasan ng Diyos, na maranasan ng bayan. Alam nyo ba ang salitang pagtumayo na si Miguel? Ito po yung panahon na tinatawag na General Close of Provision. Tatayo na ang pinuno ng sambahayan. Mabasa nyo po yan sa Lucas 13 verse 25. Pag tumayo na ang pinuno ng sambahayan at mailapat na ang pintuan, magsimula kayo magsabi, Panginoon, pagbubuksan mo kami. Yun po yung tinatawag na sarado ng pintuan. Kaya sabi ng Mateo 24 verse na kapag nakita ninyo ang lahat ng bagay na siya at ang nangyari ay narito na, alam nyo nasa pintuan na. Pag sinabing nasa pintuan na, hindi po yung sikang coming. Ang mga iglesia, ang ating iglesia ay nagniniwala na si Kristo ay nasa pintuan na. Ang ibig sabihin po yan, si Kristo po nasa pintuan na. Ibig sabihin, dumating na siya sa hangganan ng kanyang awa. Isasarado na po niya ang pintuan ng awa. Hindi po yan sikang coming. Yan po yung pagsara ni Kristo sa pintuan ng awa. Tatayo na po siya sa kanyang paghatol. Kaya, pag tumayo na si Kristo,
General Cross Provision. At sino lamang po yung sa panahon ng kabagabagan na maranasan ng tao, ng bayan ng Diyos, ang maliligtas po dyan, ililigtas ng Panginoon. Bawat isa, ang kanilang pangalan natagpo ang nakasulat sa aklat. Kapag wala ang iyong pangalan, ating pangalan sa aklat ng buhay, hindi tayo kasama sa kaligtasan na binabanggit ng aklat ng Daniel. No? Ayan. So, kailangan nating pag-aralan ang aklat ng buhay at ang mga pangalan nakasulat doon. Tunay kayang nakasulat ng ating pangalan. Ha? So, tanong po, sino lamang ang makakapasok sa kaharian ng langit? Ha? Sino lamang yung maliligtas o makapasok doon sa kaharian ng langit? Sino kaya? Sabi dito sa Apocalypse 21 verse 27, at hindi makapasok doon ang anumang bagay na marumi, o sinumang gumagawa ng karumal-dumal, unang kasinungalingan, kundi sila lamang nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Walang ibang taong makapasok doon sa kaharian ng Diyos na inihanda ng Panginoon sa mga taong maliligtas, kundi sila lamang ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Yan po ang katotohanan. Ngayon, kapag wala ang pangalan natin sa aklat ng buhay ng Kordero, kapag wala, ano ang magiging bahagi ng isang tao kapag ang kanyang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng Kordero, ang buhay ng Kordero? Sabi dito, sa Apocalypse 20 verse 15, at kung ang sinuman ay hindi nasumpungan nakasulat sa aklat ng buhay, pag hindi nasumpungan ang pangalang nakasulat, sinuman nasumpungan nakasulat sa aklat ng buhay, saan ang bahagi nila? Ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang magiging bahagi ng isang tao na ang kanilang pangalan ay hindi nasumpungang nakasulat doon sa aklat ng buhay ng Kordero. Kapag wala, hindi nasumpungan ang pangalan, ang bahagi po ay dagat-dagatang apoy. Kaya po, ito po ating makikita, no? Ngayon, ano kayang mga karakter ng mga tao na binabanggit ng banal na kasulatan na sila ay karapat-dapat doon sa dagat-dagatang apoy? Anong mga karakter? Basahin po natin sa Apocalypse 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga matay tao at sa mga mapakiapid at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at ang lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kaya binanggit ko kanina, sa aklat po ng Apocalypse 14, 9 hanggang 11, ang lahat ng sumamba sa hayop o tumanggap ng tanda nito, ang kanilang daranasin, ito po yung ikalawang kamatayan, dagat-dagatang apoy. At titignan po natin yung mga karakter ng mga taong ito, hindi maliligtas, na makaranas ng dagat-dagatang apoy. Ngunit sa mga duwag, sino ba yung duwag? Ito po yung taong nasa loob na ng iglesia, nakatanggap na ng ebanghelyo ng katotohanan, subalit duwag siyang itindig ang katotohanan, ang bandilan ng Panginoong Kristo. Hindi siya nagtagumpay. Kasi ang kasunod na verse yan sa 7, ang magtagumpay ay magmamana ng lahat ng mga bagay na ito. Subalit, yung mga duwag sila. Hindi sila nanindigan sa paglilingkod.
At sa mga hindi mananampalataya, yung mga taong hindi mananampalataya ngayon. At sa mga kasuklam-suklam, mamamatay tao, mapakiapid, mapagsamba sa Diyos-Diyosan. At nakikita natin sa ating kapaligiran ng mga bagay na ito. At ang lahat ng mga sinungaling, ang pagsisinungaling ay hindi rin kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya nga po, sinabi ni David, sinong aahon doon sa bundok ng Panginoon? Sinong tatayo sa kanyang banal na bundok? Sila lamang malinis ng puso at ang kanilang mga bibig ay nagsasalita ng katotohanan. Sila lamang. Ang lumalabas sa kanilang bibig ay puro katotohanan. Walang kasinungalingan. Kaya ang lahat ng sisinungaling, ang bahagi din nila ay dagat-dagatang apoy. Huwag nating ugaliin ang pagsisinungaling, mga kapatid. Ano man ang pagsisinungaling, ay dapat maalis sa ating bibig. Ang lumabas sa ating bibig ay puro katotohanan. Dahil baka kabilang tayo sa kapahamakan ng dagat-dagatang apoy. Ayan. Ngayon, ating pag-aralan ang aklat ng buhay. Kung ang ating bang pangalan ay tunay na kasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. So, ang tanong po ay, mayroon na bang mga tao na binabanggit sa Biblia na ang kanilang mga pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay? Mayroon na ba na nakatala sa banal na kasulatan? At kung makikita natin yan, ay dapat din natin malaman kung ating pangalan po ba ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Okay? So, ating pong basahin itong Filipos 4:3. Ito po yung sulat na sinulat ni Apostol Pablo sa iglesia ng Epeso. At sabi niya dito, oo, nakiusap din naman ako sa inyo. Sinong sinabihan niyang inyo? Ito po yung iglesia sa Epeso. Tapat at katuwang na sa pasanin. Ano ang turing ni Apostol Pablo sa iglesia ng Epeso? Ang turing niya ay tapat na katuwang sa pasanin. At hinikayat niya, ang sabi niya, na inyong tulungan ang mga babaeng ito sapagkat sila'y nagpagal kasama ko sa Ebanghelyo. Hinihikayat niya itong mga babaeng ito. Nakasama rin naman ni Clemente at ang ibang aking mga kamagagawa na ang kanilang mga pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Yung hinihingaan ni Apostol Pablong tulungan ng mga babaeng ito at itong kasama si Clemente at ibang manggagawa, binabanggit ni Apostol Pablo na ang kanilang pangalan ay nakasulat na aklat ng buhay. Ang ibig sabihin po, mga kapatid, ang iglesia ng Epeso, Filipos at mga taong kamanggagawa at mababaeng hinihinga ni Apostol Pablo ng tulong, na tulungan ninyo, sila po ay nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Bakit? Kung magsulat ka sa Epeso, kung sabihin mo sa aklat na sa Filipos, kung hindi nakasulat ang kanilang pangalan, ay magkakaroon po ng problema. Pero binabanggit ni Apostol Pablo na tulungan ninyo ito, na babaeng ito, na sila ay nagpagal kasama ko sa Ebanghelyo. Yung nagpagal sa gawain ng Ebanghelyo, ang kanilang mga pangalan ay nasa aklat ng buhay. So yan po ang mga tala sa isang iglesia at sa mga gawa ng Diyos. Sila po ay nakasulat na ang kanilang pangalan sa iglesia. Papaanong paraan ito? Ating malalaman mamaya. Papaanong paraan maisulat? Kasi po, napakahalaga pong ating pag-aralan na matiyak na ang ating pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Isa pa pong tala na ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Nung si Jesus Christ ay inutusan niya itong kanyang mga
alagad ng 70 mga alagad at tagdalawa-dalawa. Nung sila po ay bumalik na sa kanilang paglalakbay para sa gawain, ito po yung kanilang naranasan. Sa aklat ng Lucas 17:20, sabi dito, bumalik ang 70 na may kagalakan na nagsabi. Nagagalak sila. At ipinagmamalaki nila, sabi niya, Panginoon, maging ang mga demonyo ay nagpapasakop sa amin sa iyong pangalan. Nagagalak sila nang bumalik. Kasi nagawa nilang palayasin ang demonyo sa pangalan ni Kristo. Nagawa nilang mapailalim sa kapangyarihan nila ang kapangyarihan ng kasamaan. Naging ang mga demonyo ay nagpasakop sa amin sa iyong pangalan. Mga masakit pinagaling nila sa pangalan ni Jesucristo. At sila ay bumalik kay Jesus Christ na nangagalak. Subalit anong tugon ng Panginoong Jesucristo? Sabi, Gayunmay, huwag niyong ikagalak ito, na ang mga masamang espiritu ay nagpasakop sa inyo, kundi inyong kagalak na ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. So, sila po ay manggagawa ng Panginoon. Makikita natin na ang kanilang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, kasama naming manggagawa. Ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. So, ngayon, bilang tunay na mga Kristiyano sa mga huling panahon ngayon, paano natin malaman kung ang ating pangalan ba ay nakasulat na sa aklat ng buhay? Paano natin malaman? Paano natin malaman? Ikaw ba, masasabi mo ba na ang iyong pangalan nakasulat na sa aklat ng buhay? So, dapat nating malaman kung paano na isulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay bilang mga Kristiyano sa huling araw. So, kaya po, sa ating pag-aaral para malaman natin, mayroon po tayong 5 katanungan na dapat nating sagutin at sabay-sabay pag-aralan. No? 5 katanungan dapat nating pag-aralan at sagutin. Sino ang may hawak ng aklat ng buhay? So, ang sagot po dyan ay walang iba, ang ating Panginoong Jesucristo. So, sino ang nagtagasulat ng mga pangalan sa aklat ng buhay? Walang iba. Kasi ang aklat ng buhay ay ang may-ari, ang ating Panginoong Jesucristo. Siya rin po ang nagsusulat sa ating mga pangalan sa aklat ng buhay. Ngayon, ang tanong, kailan niya isinulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay? Kailan kaya? At ang pang-apat, maaari bang mabura ang ating pangalan sa aklat ng buhay? Yan po ang ating pag-aralan ngayon. Kung ating nakikita sa ating pag-aaral ay ang pangalan nakasulat na sa aklat ng buhay, maaari bang mabura? Ang panglima po ay, kung naisulat na ang ating pangalan sa aklat ng buhay, papaano natin ito mapapanatili? Siguro ikaw na nakikinig ngayon ay gusto mong malaman ang mga katanungang ito. Ating pong pag-aralan. Kailan niya isinulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay? At ang pangalawa ay, maaari bang mabura ang ating pangalan sa aklat ng buhay? Itong dalawang tanong na ating sasaguting sabay. Ating sasaguting sabay. Okay? Ayan. Ano po ba? Ang dalawang tanong na ito ay ating sabay na pag-aralan. Una, kailan nga niya isinulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay? At pang-apat, maaari bang mabura ang ating pangalan sa aklat ng buhay? Sabay po natin pag-aaralan itong dalawa para po ating pong maingatan. Okay? Kailan niya isinulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay? Ang tanong po ay, ano ang requirements ng dalawang kaligtasan para maligtas ang tao? May dalawang requirements po na kailangan na hiningi ng Panginoong Jesucristo.
sa bawat tao na kailangan tugunin ito. Ano po yung dalawang requirements ng kaligtasan para maligtas sa isang tao? Sa Marcos 16:16, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kung ikaw ay sumampalataya, papatunayan mo ang iyong pananampalataya sa magitan ng bautismo, pagtanggap sa ating Panginoon Kristo. Kung ginawa mo ito, ikaw ay ligtas. At tiyak na ang iyong pangalan ay sinulat sa aklat ng buhay. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapot ang hindi sumampalataya ay parurusahan. So, marami po akong nakikita na maraming nagpabautismo pero walang pananampalataya. Nagalak lang sila pero walang pananampalataya. Ang dalawang requirements po na hiningi ng Panginoon ay una, pananampalataya. Ito ang unang dapat mayroon sa isang tao, pananampalataya. At ang pangalawa, patunayan niya ang kanyang pananampalataya sa pamagitan ng pagpahayag sa pagtanggap sa Panginoong Kristo sa pamagitan ng bautismo. At tiyak, ang Diyos mismo ng ating Panginoong Kristo, isusulat niya ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Paano natin patunayan ito? So, ating pag-aralan itong aklat ng Exodo 32, 31, 33. Dito natin makikita kung paano talagang naisulat ang ating pangalan sa dalawang requirements ng kaligtasan. Okay? Sabi dito sa tala sa Exodo 32, 30, 33. Kinabukasan, sinabi ni Moises sa bayan, kayo'y nagkasala ng malaking kasalanan. Ngayon, aakyat ako sa Panginoon, marahil ay aking matutubos ang inyong kasalanan. Kaya't bumalik si Moises sa Panginoon at sinabi, ang bayang ito na nagkakasala ng malaking kasalanan at gumawa sila para sa kanilang sariling mga Diyos na ginto. Ngunit ngayon, kung maari, ay patawarin mo ang kanilang kasalanan. At kung hindi, ay burahin mo ako sa aklat na isinulat mo. Sabi ni Moises sa Panginoon. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Moises, ang sino mang nagkasala laban sa akin, ay siya kong buburahin sa aklat. Tingnan nyo. Sino yung mabubura? Sino mang nagkasala laban sa akin, sabi ng Panginoon, siya yung buburahin ko sa aklat ng buhay. Ano ba ang pangyayari ito? Ano bang kwento ang karanasan na nangyari ito? Ito po yung pangyayari na kung saan ang bayang Israel ay inilabas sa lupain ng Ehipto. Nung inilabas sila, si Moises ay umakyat doon sa bundok ng Sinai upang tanggapin ang 10 utos. Literal niyang kukunin sa 2 tapyas na bato. Kukunin sa harapan ng Panginoon. Gusto kong sabihin sa iyo mga kaibigan o kapatid ko kay Kristo. Bago pa man ibinigay ng Panginoon literal na 2 bato ang tapyas ng bato, ipinihayag niya sa bayang Israel sa Exodo 20:19 sa salita niya, sa magitan ng kanyang salita, ang 10 Commandments. Bilang pagbigay ng babala sa kanila upang sila ay magkaroon ng takot, upang huwag silang magkasala. Boses mismo ng Diyos ang narinig nila. Kaya nung sila ay natakot, sabi ni Moises, huwag kayo matakot. Sapagkat, upang sa inyo ang takot ng Panginoon upang huwag kayo magkasala. No? Subalit, nung sila po ay naglakbay na at si Moises umakyat sa bundok para kunin ang 2 tapyas na bato, ano ang ginawa ng bayang Israel? Pinungunahan pa ito ni Aaron. Si Aaron po ang pinagtagubilinan ni Moises na bantayan ang bayan. Subalit, isa siya na sinulsulan para gumawa ng isang napakalaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Sila po ay gumawa ng isang guyang ginto at sinamba yun at
pinagsasayawan. Nung bumaba si Moises galing sa bundok, narinig niya ang ingay ng kasiyahan. At nung matagpuan niya ang bayan ng Diyos, ang bayang Israel, nagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya, nung makita ni Moises ang kanyang bayang iniwanan, ay lumihis na at gumawa na ng kasamaan sa harapan ng Panginoon. Siya po ay nanawagan. Sabi niya, ngayon, kung sino ang panig sa Panginoon ay lumapit dito. At kung sino ang panig sa Diyos ang gintong iyan, doon siya. Kaya po ang bayang Israel ay nahati sa dalawa. Nung mahati sa dalawa, inutusan ni Moises ang mga Levi at pinatay silang lahat. At nung matapos na mahati ang bayan ng Diyos, namatay yung mga makasalanan, nung pinili nila ang hindi paglingkuran ang Diyos, pinatay silang lahat. Si Moises ay kinabukasan, sabi niya sa 30, kinabukasan sinabi ni Moises sa bayan, kayo'y nagkasala ng malaking kasalanan. Ngayon, aakyat ako sa Panginoon. Marahil ay aking matubos ang inyong kasalanan. Kinabukasan noon, umakyat siya sa Panginoon. Nakikiusap siya sa bayang itong nagkasala. Bayang itong nagkasala. Sabi niya, kaya't ngayon aakyat ako sa Panginoon, marahil ang aking matutubos ang inyong kasalanan. Ito po yung panahon na namagitan si Moises at sa Diyos. Gusto niyang mahabag ang Panginoon sa bayang ito. Kaya, sabi sa 31, kaya't bumalik si Moises sa Panginoon at sinabi, ito po yung pakikiusap ni Moises sa Panginoon. O ang bayang ito'y nagkasal ng malaking kasalanan at gumawa sila para sa kanilang sariling mga Diyos na ginto. Inamin ni Moises ang kasalanan ginawa. Nakiusap siya sa Panginoon, o ang bayang ito ay nagkasala ng malaking kasalanan. Gumawa sila ng para sa sarili nilang Diyos na ginto. Kaya sabi niya, ngunit ngayon, o Panginoon, kung maaari ay patawarin mo sila. Patawarin mo sila, sabi niya. Nakikiusap si Moises. Isinasakripisyo ni Moises ang kanyang maging kaligtasan. Sabi niya, ngunit, kung hindi, ay burahin mo ako sa aklat na sinulat mo. Kung hindi mo sila patawarin, isama mo na ako doon. Mamatay na kaming lahat. Hindi na ka namin makasama. Ba? Minsan, mga kapatid, kapag tayo ay buryong na, yung magnetawag na mayroon tayong mga matitigas na ulo, no? Sige, sakripisyo. Alam mo ba si Adan, nung nagkasala sa Eva? Sige, damay na tayo, damay na. No? Ganon sabi ni Moises. Sama mo na ako doon. Kung hindi mo patawarin ang bayang ito, sino hiningi ng tawad? Yun po yung natira. Hinihingaan niyang tawad ito. Sabi niya, kung hindi mo sila patatawarin, ay burahin mo ako sa aklat na sinulat mo. Gusto ni Moises na pati ang kanyang pangalan ay buburahin doon sa aklat ng buhay na isinulat kanyang pangalan. Ano ang tugon ng Panginoon kay Moises? Sa 33. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Moises, ang sinumang nagkasala laban sa akin ay siya kong buburahin sa aklat. Dito natin makikita, mga kaibigan, mga kapatid, na maaari pong mabura ang pangalan sa aklat na isinulat ng Panginoon. Yan. Sabi, ngunit ngayon kung maaari ay patawarin mo ako, patawarin mo sila. Patawarin mo ang kanilang kasalanan at kung hindi ay burahin mo sa aklat ng sinulat mo. So, dito natin makikita na maging si Moises ay maaring mabura ang kanyang pangalan. Pero, si
Sinabi ng Panginoon, ang sino lamang kanyang buburahin sa aklat na isinulat niya, yung pangalan na isulat niya, ay yung nagkasala laban sa kanya. Kaya po, kapatid, sa paglilingkod natin, hindi po pwede yung pananampalataya nang wala po yung kautusan. Dahil po, hindi mo po makikilala ang kasalanan kung wala po ang kautusan. Hindi rin mabibilang kasalanan kung walang kautusan. Dahil ang kautusan ang maghahayag kung ano ang kasalanan. At ang kautusan ang magpapakilala kung ikaw ay nagkakasala. Ngayon, kailan kaya nisulat ang kanilang mga pangalan? Itong mga pangalan ng mga bayang Israel na lumabas sa lupaing Ehipto patungo sa lupang pangako. Kailan kaya naisulat ang kanilang pangalan? Tandaan natin mga kapatid, sa kaligtasan, may 2 requirements na hiningi ng Panginoon. Ano yon? Pananampalataya at bautismo. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maligtas. Maliligtas, datapwat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. So, dito mga kapatid, iniligtas ang Panginoon ang bayang Israel. So, paano ba sumampalataya ang bayang Israel? Sumampalataya ba ang bayang Israel nung iniligtas ng Panginoon? Sila doon sa pagkaalipin? Ito po yung tala sa Exodo 14:29 hanggang 31. Subalit ang mga anak ni Israel ay lumakad sa tuyong lupa sa gitna ng dagat, at mga tubig ay naging isang pader sa kanilang gawing kanan at sa kanilang kaliwa. Gayon may iniligtas ng Panginoon ang Israel sa araw na iyon mula sa kamay ng mga Ehipto. At nakita ng mga Israel ang mga Ehiptyo na mga patay sa dalampasigan. Nakita ng Israel ang dakilang gawa na ginawa ng Panginoon sa mga Ehiptyo. At ang taong bayan ay natakot sa Panginoon. At sila ay sumampalataya sa Panginoon at sa kanyang lingkod ni Moises. Dito natin makikita. Pero ang requirements ng kaligtasan ay una ay panampalataya, pangalawa ay bautismo. Pero dito natin makikita mga kapatid, sila po ay sumampalataya. Ang tanong po ba, sila po ba ay nabautismuhan? Kasi 2 requirements ng kaligtasan na hiningi ng Panginoon para ikaw ay maligtas. Ikaw ay maligtas. Panampalataya at bautismo. Sila po ba ay nabautismuhan? Sa aklat po ng 1 Korinto 10, ang bersikulo ay 1 hanggang 2, sabi dito, lahat ba ng mga Israelita na lumabas mula sa Ehipto ay nabautismuhan? Ito pong tala. Sabi dito, mga kapatid, hindi ko nais na hindi niyo malaman na ang ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng ulap, at silang lahat ay tumawid sa dagat. At ang lahat ay nabautismuhan kay Moises sa ulap ng dagat. Kaya po lahat ng lumabas sa Ehipto, sila po ay sumampalataya at nabautismuhan. Nangyari po na ang kanilang pangalan ay binigyan ng pagkakataong isulat ng Panginoon ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Naisulat po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Subalit, nabura po ang iba. Yan. 2 kaligtasan, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maligtas, dapat ang hindi sumampalataya at parurusahan. Ang lahat ng Israel na iniligtas ng Panginoon ay isinulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Yan po ang katotohanan. Ngayon, maaari bang mabura ang ating pangalan sa aklat ng buhay? Sino po yung binura ang pangalan sa aklat ng buhay? Maaari bang mabura ang ating pangalan? Sino po yung binura sa kanila? Kaya sabi dito, sinabi ng Panginoon kay Moises, ang sino mang nagkasala laban sa akin, siya akong buburahin sa aklat. Sino ra yung buburahin? Ang nagkasala sa Panginoon. Sino yung binura doon? Yung po yung nagdesisyon
na talikuran ang Panginoon. Nagdesisyon siyang piliin ang hindi sumunod sa Diyos. Oh. Ngayon, bilang naglilingkod sa Panginoon, maaari bang mabura ang ating pangalan sa aklat ng buhay ng Kordero? Yes. Tandaan natin ang sabi ng Panginoon sa Panginoon sa panahon ni Moises, ang sino mang nagkasala laban sa akin, ang siya kong buburahin sa aklat. Maaring mabura. Kung ang iyong pangalan ngayon, kung ikaw ay sumampalataya at nabautismuhan at pumasok sa iglesia, at ang iyong pangalan ay sala sa iglesia at maging sa aklat ng langit ay isinulat ng Panginoon ang iyong pangalan, subalit, ang maari itong mabura kung hindi mo iingatan sa pamagitan ng pagsunod sa Panginoon. Dahil ang sino mang nagkasala sa Panginoon ay siyang buburahin sa aklat. Huh? Kaya nga sabi dito sa Awit 69 verse 28, 27 verse 20, dagdagan mo ang kasamaan ng kanilang mga kasamaan at huwag silang masok sa iyong katwiran. Mapawi nawa sila sa aklat ng buhay at huwag sila masulat kasama ng matuwid. Mapawi. Ito po yung panalangin ni David na nakikita niya sa mga taong naglilingkod sa Panginoon, subalit ang ginagawa ay gumagawa ng kasalanan. Nakikita niya. Sabi niya, yung kanilang ginawang kasalanan, idadagdag mo sa kanila. Dahil bagaman sila ay naniniwala sa iyo, subalit gumagawa naman ng kasalanan. Nakikiusap siya, pawiin sila sa aklat ng buhay o sila masulat kasama sa matuwid. Dahil ang lahat ng maliligtas, yun lamang matuwid. Huh? Huwag silang masok sa iyong katwiran. Sa iyong katwiran ito, bagong langit mo lupa na siyang pinirahan ng katwiran. Huwag silang mamasok doon. Alam niyo kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, mayroon pong tinatawag na probationary time. Oh. May hangganan po ang awa ng Diyos. Ang Diyos ay maawain. Alam nyo ba, para kanino ba yung awa? Sa lumalabag? Gumagawa ng kasalanan o sumusunod? Ang salitang awa, doon po yun sa mga gumagawa ng kasalanan. Naawa ang Panginoon doon. Dahil ayaw ng Panginoon mapahamak, ang gusto ng Diyos, yung gumagawa ng kasalanan ay talikuran ng kasalanan. Oh. Ano naman ang pakiramdam ng Panginoon sa mga taong sumusunod sa Kanya? Nalulugod siya doon. Kinakaluguran niya ang taong nagmamahal sa Kanya. Pero doon sa gumagawa ng kasalanan, ay naawa siya. Bakit? Ayaw niyang maparusahan doon. Kaya po ang awa ng Diyos ay may hangganan. Oh? Sa mga lingkod niya na hindi tapat, patuloy na gumagawa ng kasalanan. Mayroon pong probationary time ang Diyos sa bawat tao. Oh? May hangganan po ang kanyang awa. Maging ang sanlibutan natin ay mayroon din pong taning ito. Ito po ay magwawakas. Ang kasalanan ng sanlibutan ay wawakasan ng Panginoon. At malapit na itong mangyayari. Ha? Malapit na itong mangyayari. Oh. Sabi dito, ilang beses mamamatay ang tao. Ha? Ang Diyos ay may provision sa bawat tao. Totoo po yan. Ilang beses mamamatay ang tao. Sabi sa Hebreo 9:27, at yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos ito ay paghuhukom. Oh. Yamang ang tao ay mamatay na minsan, pagkatapos ito ay paghuhukom. Kapag namatay ang isang tao, close provision po ito. May kapangyarihan pa ba, may pagkakataon pa bang
magsisi ang isang taong namatay na? Wala na po. Ang kasunod na hakbang po yun ay paghuhukom. Haharap po siya sa hukuman. Sa dalawang taong nabubuhay sa sanlibutan ito, mayroon pong tinatawag na matuwid at masama. Mabuti at masama. Kapag ang isang masamang tao namatay at hindi nakapagsisi, wala na siyang pagkakataon para maligtas. Yan po ang katotohanan. Close provision sa taong yan. Kapag ang isang taong naglilingkod sa Panginoon, subalit gumagawa ng kasalanan, mayroon pong ibinibigay ang Panginoon na tawag na provisionary time. Kapag inalisan na siya ng Holy Spirit, nagpapatuloy siya sa paggawa ng kasalanan, subalit umalis ang Holy Spirit sa kanya, close provision. Anong ibig sabihin, mga kapatid, pag umalis ang Holy Spirit? Kapag tinalikuran niya ang pagsunod sa Panginoon. Isang example sa Biblia na inalisan ng Holy Spirit ng Panginoon. Si Haring Saul. Noong siya po ay pinili ng Panginoon bilang maging hari, unang hari sa bayang Israel. Pinili siyang unang hari sa bayang Israel. Nung inanoint siya ng Panginoon, ang makapangyarihang Espiritu ay sumasa kanya. Subalit, noong inutusan siya ng Panginoon, hindi niya sinunod ang Panginoon. Mas sinunod niya ang kanyang sariling kagustuhan, sarili niyang pananaw, sarili niyang nasa sa kanyang isip na akala niya tama. Itinakwil siya ng Panginoon at umalis ang Holy Spirit. At sa tingin niya ang kanyang paglilingkod ay ayon pa rin sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, mga kaibigan, kapatid ko sa pananampalataya, tayo na naglilingkod sa Panginoon. Kung hindi natin iingatan ang ating pananampalataya at hindi natin susundin ang kalooban ng Panginoon o ang kaloob na ibinigay sa atin, akala natin paglilingkod pa ang ating sa Panginoon. Baka hindi na Espiritu Santo ang gumagawa sa atin. Baka ang Espiritu ng Satanas. Mag-ingat po tayo sa paglilingkod. Kaya umalis ang Holy Spirit at ang Espiritong masama ang nasa kay Saul. Kapag ang isang tao piniling talikuran ng Panginoon at iniwanan siya ng Holy Spirit, nagsarado po ang kaligtasan sa kanya. Close provision. Yan po ang kapatid. Kapag ano naman yung pangatlong provision, close provision, alam natin bilang manampalataya na mayroon pong pagsarado ng pintuan ng awa. Binanggit ko kanina. Pag tumayo na si Kristo, itinigil na niya ang kanyang tagapamagitan sa mga tao at mga kasalanan sa kanyang bayan. Napasyahan na niya ang bawat kaso ng bawat isa. At ang kahantungan ng bawat isa ay alam na niya kung sino yung para sa buhay na walang hanggan at sino yung para sa kapahamakan. At siya tatayo na at general cross provision. Ngayon mga kaibigan, mga kapatid ko, ang kaligtasan ay buhay pa. May bukas pa ang pintuan ng awa ng Panginoon. Sa ating paglilingkod, ating titignan kung ang ating pangalan ay hindi dapat malungisan ng kasalanan sa harapan ng Panginoon. Sabi dito, sa Ezekiel 33 verse 11, sabihin mo sa kanila kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoon, wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama. May kasiyahan ba ang Panginoon kapag ang isang taong masama ay namatay? Hindi siya nalulugod doon. Ano ang gusto niya? Kundi ang masama ay tumalikod sa kanyang lakad at mabuhay. Yun ang nais ng Panginoon. Kung ikaw ngayon ay nabubuhay sa libutang ito, panahon na mga kapatid, mga kaibigan, nakilalan ng Panginoon, manampalataya sa Panginoon,
Sapagkat kung tayo ay mamatay na wala kay Kristo, ito po ang ating kalagayan. At ang Diyos ay nalulungkot. Wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay tumalikod sa kanyang lakad at mabuhay siya. Kaya ang panawagan ng Panginoon, manumbalik kayo sa akin mula sa inyong masamang lakad. Manumbalik. Magsisi. At paano tayo magsisisi? Madaling sabihin yung salitang pagsisisi. Pero kung hindi mo rin kinikilala na ikaw ay nagkasala, hindi ka magsisisi. Hindi mo rin makikilala kung ikaw ay nagkasala kung hindi mo titignan ang iyong gawa sa kautusan. Kasi ang kautusan, yan po yung larawan na magpakilala na ikaw ay nagkasala. Katulad po yan ng salamin. Kung ikaw ay mayroong dumi sa mukha, anong gagawin mo para makita mo ang dumi sa mukha? Pupunta ka sa salamin. At kapag nakita mo ang dumi mo sa mukha, anong gagawin mo? Maaari maghilamos ka para mawala ang dumi sa iyong mukha at bumalik ka sa salamin at makikita mo na ikaw ay malinis na. Ganon din sa kautusan. Alamin mo ang utos ng Diyos at tignan natin ang ating mga gawa. At kung makita natin na mayroon tayong madumi sa ating mga gawa, lumapit tayo sa Panginoon at siya ay magpapatawad sa atin. Magbalik loob tayo sa Kanya. Sabi niya, manumbalik kayo mula sa iyong masamang lakad at tiyak na tayo lilinisin sa Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya, kung ipahayag ninyo ang iyong mga kasalanan, siya tapat at banal, at tayo patawarin sa kanyang lahat, at kayo patawarin sa lahat ng inyong kasalanan, at kayo lilinisin sa lahat ng inyong kalikuan. Ipahayag, magsisi. Ano bang salitang pagsisisi? Pagtalikod sa kasalanan. Sabi ng Panginoon, bakit kayo mamatay o sambayang Israel? Bakit kayo matay? May pagkakataon namang magsisi. So, ngayon, ano ba ang nais ng Panginoon sa isang tao na mamatay siya? Ang gusto ng Panginoon pag namatay tayo, nasa panig tayo ng Panginoon. Kasi po, ang ating buhay ay tiyak mayroon tayong kamatayan. Pero kapag namatay tayo, sa ating kamatayan ay walang panampataya kay Kristo at hiwalay kay Kristo. Ano bang naghiwalay kay Kristo? Kasalanan. Mamatay tayong hiwalay sa Diyos. May kaparusahan. Walang kaligtasan. Subalit, kapag namatay tayo, na kay Kristo tayo namatay, ito po ay tiyak ang buhay. Ngayon, kapag namatay tayo, natutuwa ba ang Panginoon na mamatay isang taong na kay Kristo o namatay isang matuwid? O banal? Sabi ng awit 116 verse 15, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Mahalaga. Kasi alam niya na kapag namatay tayo, mayroong pagkabuhay muli. At siya ang gagawa doon. At ikaw at ako, kapag namatay tayo, alam natin, kapag namatay kay Kristo, maranasan natin ang pagkabuhay na magmuli. Kaya sabi ng Panginoon, mahalaga sa Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Kung mamatay tayo, dapat kay Kristo tayo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, sabi dito sa Ikalawang Timoteo 2:11, tapat ang salita, kung tayo ay mamatay, na kasama niya, mabuhay rin naman tayong kasama niya. Sa Roma 14:8, kung mabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. Kung tayo ay buhay ngayon, sabi niya, dapat ang ating buhay sa Panginoon. At kung mamatay tayo, sa Panginoon tayo mamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay man tayo, sa Panginoon tayo mamatay. Ito po yung sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma 8. Mamatay man tayo sa sanlibutan ito,
nasa Panginoon tayo. Nanatili tayo sa Panginoon. Kung nabubuhay man tayo sa Panginoon tayo, kung dumating man ang Panginoon, hindi natin maranasan ang kamatayan, nasa Panginoon tayo. Yan po ang gusto ng Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo. Kaya kung mamatay tayo na hiwalay kay Kristo, wala sa Panginoon, tiyak ang kapamakan. No? Sapagkat ang Diyos ay hindi nalulugod. Ayan. Sabi dito, at narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsabi, isulat mo, mapalad ang mga patay na namatay sa Panginoon mula ngayon. O sinasabi ng Espiritu, sila ay magpapahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay susunod sa kanila. Sabi ng Espiritu, sa aklat ng Apokalipsis verse 13, mapalad ang mga patay na namatay sa Panginoon ngayon. Kapag ikaw at ako, namatay sa Panginoon, nasa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, may napatay sa Panginoon, namatay ka. Namatay tayo. Sabi ng aklat na Apokalipsis, mapalad. Oh? Sapagkat ang kanilang gawa ay susunod sa kanila. Bakit? Kasi po, doon hahatulan ang ating gawa. Kapag mabuti ang ating gawa, namatay tayo, na matuwid ang ating mga gawa sa harapan ng Panginoon. Ang gawang matuwid na yon ay susunod sa atin. Yun po ang sabi. No? Sapagkat kung tayo ay mamatay, ang hatulan ng Panginoon yung ating gawa. Kaya sabi dito, sapagkat ang kanilang mga gawa ay susunod sa kanila. Kung mabuti ang iyong gawa nang namatay ka, alam mo, mapalad ka. Kung masama ang iyong gawa, namatay ka, alam mo, ngayon, kung anong kahinatnan mo. Yan po ang inihayag ng banal na kasulatan. Kaya ang nais ng Panginoon, mamatay man tayo sa sanlibutan ito, nasa Panginoon tayo. Mapalad ang mga patay na matay sa Panginoon mula ngayon. Mapalad. Oh? So, tungkol sa masama, alam nyo mga kapatid, ito po yung kalagayan ng kaligtasan ng isang tao. Kung ano talaga ang tunay nating kalagayan sa kaligtasan na ibinigay ng Panginoon. Huh? Sa Ezekiel 18 verse 21-22, ito po yung ating mababasa hanggang 24. Ngunit kung ang isang masamang tao ay lumayo sa lahat niyang kasalanan na kanyang nagawa, at iningatan ang lahat ng aking mga tuntunin at gumawa ng ayon sa batas na matuwid at siya tiyak na mabuhay. Kung ang isang tao daw na masama, na hindi mananampalataya at siya ay lumayo sa lahat niyang kasalanan o tumalikod, sa kanyang pagtalikod, iningatan ang lahat ng tuntunin at ginawa ang ayon sa batas at matuwid, sabi ng Panginoon, tiyak siya ay mabubuhay. Kapag ang isang tao masama, tumalikod sa kanyang pagiging masama at namuhay na matuwid sa harapan ng Panginoon, tiyak na mabubuhay. Tiyak. Yan po ang Biblia. No? Alinman sa kanyang paglabag na nagawa niya, sabi dito, ay di na alalahanin pa laban sa kanya. Mula ng kanyang ginawang napakaraming kasamaan, subalit siya tumalikod doon at gumawa ng kabutihan sa harapan ng Panginoon. Ang lahat ng ginawa niyang kasalanan, hindi na alalahan ng Panginoon. Sapagkat sa matuwid na nagawa na kanyang ginawa, ay mabubuhay siya. Yan po ang prinsipyo ng Biblia ng kaligtasan. Ha? Marami pong naglilingkod, pero hindi po nalalaman ang responsibilidad kung bakit sila nanlilingkod sa Panginoon. Dapat alam natin ang ating kalagayan, kung ano talaga ang tunay na hinihingi ng Panginoon sa ating paglilingkod. Sa matuwid naman, kung ikaw ay naglilingkod ngayon sa Panginoon at mahabang panahon ka na naglilingkod, kung ikaw, ngunit kapag ang isang matuwid ay humiwalay sa kanyang pagiging matuwid, tumalikod o humiwalay, at gumawa ng kasamaan at gumawa ng gayon ding kasuklang-suklam
na bagay na ginawa ng masamang tao. Ang tanong diyan ay, mabubuhay pa ba siya? Nagtanong po ang Panginoon. Ngunit kapag ang matuwid ay humiwalay sa kanyang pagiging matuwid, humiwalay. At gumawa ng kasamaan at gumawa ng gayon din kasuklam na ginawa ng masamang tao. Ang tanong pa, mabuhay pa ba siya? Ang sagot po ay, walang alalahanin sa matuwid na gawa ng kanyang ginawa. Yan o. Dahil sa taksilan ng kanyang pagkakasala at sa kasalanan ng kanyang ginawa, siya ay mamamatay. Gaano man kahaba ang prosesyo ng iyong paglilingkod, subalit humiwalay ka sa Panginoon. Ang isang taong matuwid humiwalay sa Panginoon, walang saysay. Kaya nga po ang paglilingkod natin, ang magtiis hanggang sa wakas, siyang magligtas hanggang wakas ng kamatayan. Hanggang sa wakas ng iyong hininga, ibigay sa Panginoon ang lakas ng paglilingkod, pinakadabis ng paglilingkod. Kaya nga sabi ni Solomon, sa iyong kalakasan, gawin mo ang lahat ng bagay. Kapag ikaw ay pumasok sa libingan, wala nang alaala doon. No? Halimbawa po sa Biblia, mayroon pong isang hari na siya po ay mula sa kanyang pagiging hari, siya ay matuwid. Si Asa. Basahin niyo po sa Chronicles, chapter 15. Basa niyo po ang buhay niyan. Nung siya po ay nagsimula maghari, ang kanyang magawa ay sakdal matuwid sa harapan ng Panginoon. Maging ang mga Diyos-Diyosa ng kanyang ina ay kanyang tinanggal at inalis at sinuno. Siya ay matuwid sa harapan ng Panginoon. Subalit, nung binigyan siya ng Panginoon ng kapayapaan, numayo siya sa Panginoon. At nung malapit na siyang mamatay, nagkaroon siya ng sakit. Sa halip na lumapit siya sa Panginoon, tinalikuran niya ang Panginoon at namatay siya doon sa sakit. Hindi siya lumapit sa Panginoon, kundi doon sa mga manggagamot. At doon siya namatay. Ngayon ang tanong, ano ang maging kalagayan sa haring niyaon? Hindi ko po alam. Pero ang Biblia po ay nagsasabi, no? Ngunit kapag ang matuwid ay humiwalay sa kanyang pagiging matuwid at gumawa ng kasamaan at gumawa ng gayon din kasuklam-suklam na gawa ng masamang tao, hindi mabubuhay pa ba siya? Walang alalahanin sa matuwid na kanyang ginawa dahil sa kataksilan ng kanyang pagkakasala at kasalanan ng kanyang ginawa, siya ay mamamatay. Yan po ang prinsipyo ng Biblia. Makikita natin. Kaya po sa paglilingkod, pumasok tayo sa iglesia. Nasa loob ka ng iglesia. Subalit ang ating paglilingkod ay pahihapay-hapay. Mag-ingat po tayo. Dahil sino mang nagkasala sa akin, ay siya kong buburahin sa aklat. At ang Diyos, sa patuloy na gumagawa ng kasalanan, may hangganan po ang kanyang awa. May hangganan po. Tandaan po natin mga kapatid, yan po ang prinsipyo sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi sa Ezekiel 33 verse 12, At ikaw, anak ng tao, sabihin mo sa iyong bayan, ang pagiging matuwid ng taong matuwid ay hindi makapagliligtas sa kanya sa araw ng pagsuway. Tingnan mo. Kapag sa araw ng ikaw ay sumuway, namatay ka doon, tanggal ang kaligtasan. Yan po ang prinsipyo. No? Hindi po ako nagsasalita ng aking sarili. Biblia po yan. Ang pagiging matuwid ng isang taong matuwid, no, ay hindi makapagliligtas sa kanya sa araw ng kanyang pagsuway sa kautusan. Ano ba ang pagsuway? Ang sino mang gumawa ng kasalanan ay lumabag din naman sa kautusan. At ang paglabag ay ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. 1 Juan 3:4. Sa araw na namatay ka at hindi mo na pagsisihan ang kasalanan na ginawa mo. At namatay ka doon. Namatay tayo doon sa kasalanan na ginawa natin. Tiyak ang
kamatayan at walang kaligtasan. Tanggal po ang kaligtasan. Sabi, tungkol sa kasamaang taong masama, hindi siya mabubuhal sa pamagitan niyaong kapag siya dumalikod sa kasamaan. Ang taong masama, kapag tumalikod siya doon, nagsisi, hindi siya mamatay. Mabubuhay siya. Yan po ang sabi ng Biblia. Ang matuwid ay hindi mabubuhay sa kanyang pagiging matuwid kapag siya ay nagkasala. Sabi dito, yan po, ang matuwid ay hindi mabubuhay sa kanyang pagiging matuwid kapag siya ay nagkasala. Mamamatay. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang sino mang nagkasala laban sa akin, ay siya kong buburahin sa aklat. Yan po'y seryosong bagay na dapat nating malaman sa mga oras at ating alamin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Job, timbangin ako sa matuwid na timbangan at hindi ako hiwalay sa aking pagtatapat. Ganon din dapat tayo. Mamatay ako sa aking pagtatapat. Hindi ko bibitawan ang aking pagiging matuwid. Sabi ni Job sa aklat ng 27 verse 6 at saka aklat ng Job 31 verse 4 hanggang verse 5. Nandiyan po yan. Basahin niyo po yan. Kaya nga sabi ni David sa ako'y sakdal naman sa harapan ng Panginoon. Ang pagtatapat ko ang siyang mag-iingat sa akin. Awit 25 o 26. Basahin niyo buong chapter. Nandiyan po yan. Ngayon, mga kapatid, nakikita natin ang paglalahad ng banal na kasulatan tungkol sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya ngayon, maaari bang mabura ang ating pangalan sa aklat ng buhay? Ikaw at ako binigyan ng Panginoon ng pagkataon na maisulat ang aklat ng ating pangalan at tayo ay kandidato sa langit. Subalit, kung patuloy tayong magmatigas, hindi natin mahalin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, buong pag-isip, at mahal natin ang sarili natin, susundin natin ang mga bagay na maglalayo sa Panginoon. At yung mga bagay na yun, unti-unti tayong gagawa ng kasalanan. Mabubura ang ating pangalan. Kaya maingatan natin ang ating pangalan. Ngayon, ang tanong po ay, panglimang tanong, paano mapanatili ang pangalan ng isang Kristiyano? Paano mapanatili ang pangalan ng isang Kristiyano ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay? Kung ikaw, sa ating pag-aaral ngayon, nalaman natin na ang requirements ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng patay at bautismo. Kung ito'y ginanap mo sa buhay mo, sa bawat isa sa atin, ikaw at ako, ang ating pangalan nakatala na sa aklat ng buhay. At ang magbubura lamang nito ay ang kasalanan. Kasalanang hindi napagsisihan. Paano mapanatili ang pangalan ng isang Kristiyano ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay? Paano? Ito po ay mababasa natin sa 1 Juan 3:24. Ang tumutupad ng kanyang mga utos ay natili sa kanya. Sa pamagitan ng pagtupad sa kanyang kautusan, mapamatili ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Ang tumutupad ng kanyang mga utos ay natili sa kanya at siya'y sa kanya. At ito'y nakilala natin na siya'y natili sa atin sa pamagitan ng Espiritong ibinigay sa atin. Sa pamagitan ng Holy Spirit. Sa pangunguna ng Holy Spirit sa ating buhay at pagtuturo, matutupad ang kautusan ng Panginoon. Mapanatili ang pangalan ng isang taong Kristiyano sa pamagitan ng pagtupad o pagsunod sa utos ng Panginoon. Yan po. Kaya nga sabi ni Jesus Christ,
Kung ako ay inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. John 14:15. Oh. Paano ba tuparin ang utos ng Diyos? Sa pamagitan ng pagmamahal. Pag-ibig. Oh. Kaya nga sabi ng 1 Juan 5:3, sapagat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi pamigat. Paano tuparin ang utos ng Diyos? Matutupad ito sa pamagitan ng pagmamahal sa Diyos. Itinuturo ba ni Jesus Christ ang pagmamahal sa Diyos? Yes, sabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakilang unang utos. Ang ibig sabihin po mga kapatid, ang unang utos ay ang pagmamahal sa Diyos. Kung mayroon ka mang ginagawa sa buhay mo ngayon, ang una mong responsibilidad na gawin ay ang unang utos ng pagmamahal sa Diyos. Hindi dapat priority ang ating kagustuhan sa buhay, kundi ang ating gusto ay ang pagmamahal sa Diyos. Sapagkat ito ang unang utos. Dakilang unang utos. Pagmamahal sa Diyos. No? Ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabigat. Kaya nga, paano panatili ang ating pangalan sa aklat ng buhay? Sa pamagitan ng pagsunod sa ating mahal na Panginoon sa pagtupad sa kanyang kautusan. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, nung siya po ay nanalangin, nagsabi sa kanyang mga alagad sa Juan 15:9 verse 10, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon man iniibig ko kayo. Sabi niya sa kanyang mga alagad. Kung paanong minahal siya ng Ama, sabi niya, gayon man minamahal ko rin kayo, sabi niya sa mga alagad. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Paano? Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Paano mapanatili ang pag-ibig? Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay manatili kayo sa aking pag-ibig. Oh? Juan 15, ang versikulo 9 and verse 10. Paano mapanatili ang ating pangalan? Sa pamagitan ng ipagrelasyon sa Panginoon sa pagsunod sa kanyang kautusan. Oh? Sa pamagitan ng pagmamahal sa Diyos. Oh, sabi niya, manatili kayo sa aking pag-ibig. Sa paanong paraan? Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay manatili kayo sa aking pag-ibig. Gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y natili sa kanyang pag-ibig. Oh, yan po kapatid. Kasi po, ang kautusan ng Panginoon, ito po ay transcript ng kanyang karakter. Dapat din yun din po ang ating buhay. Mahalin natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang utos. Sabi ni Jesus Christ, if you love me, kung ako yung minamahal, tutuparin mo aking utos. Kapag ginawa mong mahalin ang Diyos, sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya, mapanatili ang pangalan sa aklat ng buhay. Yan po mga batid. No? Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. Sabi ng Juan 14:21, ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon, ang siyang umiibig sa akin. Paano ito pa rin ang utos? Pamagitan ng pagmamahal, pag-ibig. Ang mayroon ng aking utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama. At siya ibigin ko at ipapahayag ko ang aking sarili sa Kanya. Makakasama ni Kristo. Si Kristo ay mahayag sa buhay mo, sa buhay ko. Kung mahalin natin ang Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa Kanyang utosan. Kaya ang tanong dito, ang mayroong aking mga utos, ikaw at ako, alam mo ba ang kautusan ng Panginoon? Mayroong bang kautusan ang Diyos sa buhay mo na yung sinusunod? At kung mayroon, tinutupad ba natin iyon? Sapagkat yun makikilala ang pagmamahal, nagmamahal sa Diyos at sa Kanya.
Ang mayroon aking utos at tinupad iyon ang siyang umibig sa akin. Kaya nga po, sa iglesia ito, walang iglesia na nagtuturo tungkol sa kautusan ng Panginoon. Walang iba kundi ang Seventh Adventist lang. No? Kaya, sino mang iglesia na mayroong kautusan ng Panginoon o Ten Commandments ng Panginoon, ay walang iba ang Seventh Adventist. Subalit, ang Seventh Adventist, mayroon po itong mga membro bawat isa. Kaya ang tanong dito ng Panginoon, ang mayroon ng aking mga utos, individual po ito. Kung alam mo ang kautusan ng Panginoon at ginaganap mo ito, ikaw ay umibig sa Panginoon. Kaya nga sabi ito, sabi ng Juan 5:4, Juan 15:4, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di nakapagbunga sa kanyang sarili, maliban nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, maliban na kayo'y nangatili sa akin. So, paano mamatili kay Kristo? Sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang kautusan. Ano ba ang makapaghiwalay sa atin sa Diyos? Sabi ng Isaiah 59 verse 2, kundi pinaghiwalay ng inyong mga kasalanan, kasamaan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong kasalanan siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Ang kasalanan po, ang siyang naghihiwalay sa tao at sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, sino mang nagkasala laban sa akin, ay siya kong buburahin sa aklat. Siyang buburahin sa aklat ng buhay. Ngayon mga kapatid, ang kautusan ba ay may kinalaman sa kaligtasan? Kailangan ba ng isang taong naligtas na sumunod sa utos ng Diyos? Yes. Saan ba maliligtas ang isang tao? Sa pamagitan po ng pananampalataya. Kaya nga sabi dito, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, ito'y hindi sa inyo, ito'y kaloob ng Diyos. Ang kaligtasan, mga kapatid, ay hindi po kailangan gumawa ka para maligtas. Susundin mo ang kautusan para maligtas. Kasi po ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos sa tao. Sa pamagitan ng iyong pananampalataya, nagkaloob ang Panginoon ng kaligtasan. Subalit, kung ikaw ay iniligtas na sa pamagitan ng biyaya, anong gagawin mo sa kaligtasang iyong tinanggap? Babalik ka pa ba doon sa pagsuway sa kautusan ng Panginoon? Babalik ka pa ba doon sa pagyurak sa kautusan ng Panginoon? Huwag na mangyari. Kung ikaw ay isang iniligtas ng Panginoon sa pamagitan ng biyaya, sa pamagitan ng iyong pananampalataya, naligtas ka. Anong gagawin mo sa iyong kaligtasan? Mapanatili ang kaligtasan sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Ayan. Sabi dito, hindi sa pamagitan ng gawa upang ang sinuman huwag magmalaki, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa, nilalang kay Kristo Jesus, para sa mabuting gawa at inihanda ng Diyos, una pa upang siya nating lakaran. Kung ikaw ay iniligtas na ng Panginoon sa pamagitan ng biyaya, at ikaw sa iyong pananampalataya at naligtas ka, anong gagawin sa kaligtasan iyon? Ipamuhay mo iyon sa pamagitan ng mabuting gawa. Na inihanda ng Panginoon nung una pa na siya ating lakaran. Ano ba yung ating lalakaran? Na inihanda ng Panginoon nung una pa. Nang siya may kinalaman sa mabuting gawa, walang iba kundi ang kautusan ng Panginoon. No? Ngayon, ang tanong ko, ang mabuting gawa ba ay lumalabag sa kautusan ng Panginoon o sumusunod? Yan po'y sumusunod. Kaya nga po sabi ito, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa, nilalang kay Kristo. Kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay bagong nilalang. Na kay Kristo ka na, pinakamahusay na gawa. Kung ang isang tao ay nilalang ng Panginoon sa iba sa magitan ng alabok ng lupa, at yung sila ay hinugis ng pinakamabuting gawa, subalit nahulog pagkakasala. At nung sila ay magkasala, dumating si Kristo para tubusin ang iyong kasalanan. Sa pamamagitan ng iyong pananampalataya at naligtas ka, ikaw ay nilalang na kay Kristo.
At ang pagkalalang sa iyo ay pinakamahusay na nilalang. At ikaw ay tinalaga ng Panginoon para sa mabuting gawa. Na ito'y iyong dapat na lakaran sa pamagitan ng pagsunod sa Kanya. Sa pamagitan ng pagsunod sa Panginoon ang kautusan. Kaya po, kung tayo po ay naligtas na, anong gagawin natin sa kaligtasan? Ipamuhay ito sa pamagitan ng pagsunod sa Diyos. Sa pagmamahal natin sa Panginoon. Yan po ang katotohanan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Roma 6:15, sapagkat ang kasalanan hindi na makapaghari sa inyo, sapat wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi na sa ilalim ng bibiyaya. Kung ikaw ay nasa ilalim ng bibiyaya, hindi ka na ilalim ng kautusan. Sapagkat hindi ka na sumusuway sa utos. Ikaw ay sumusunod na sa utos. Kaya nga sabi, ano nga magkakasala baga tayo? Dahil tayo wala na sa ilalim ng kautusan, huwag namang mangyari. Kung sa ilalim ng bibiyaya, huwag namang mangyari. Ibig sabihin, mga kapatid, ang nais ni Apostol Pablo, mamuhay tayo sa pamagitan ng pagsunod sa Panginoon. Sapagkat ang ating Panginoon sa Kristo, siya ang ating biyaya. No? Ngayon, sa paglilingkod ng isang Kristiyano, marami po ang nagsasabi na pananampalataya na lang, wala ng kautusan. Gusto kong sabihin sa bawat isa sa atin ngayon na hindi pwedeng paghiwalayin sa paglilingkod sa Panginoon ang dalawang bagay na ito, pananampalataya at kautusan. Bakit? Kapag ang pananampalataya mayroon ka, subalit walang utos, hindi mo masusunod. Nagkakasala. Hindi pwedeng pananampalataya at walang kautusan. Hindi rin pwedeng kautusan, subalit walang pananampalataya. Kung alam mo ang kautusan ng Panginoon, subalit wala kang pananampalataya, mahuhulog ka pa rin. Ano ang dahilan bakit hindi nakapasok sa lupang pangako ang bayang Israel na sumusunod sila sa utos? Kawalan ng pananampalataya. Kapag walang pananampalataya, mahuhulog ang tao sa pagkakasala. Kaya hindi pwedeng maghiwalay ang dalawa. Kung ikaw ay mayroong pananampalataya, ipamuhay mo ito sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa 3:31, niwalang kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamagitan ng pananampalataya, huwag nawang mangyari. Kundi pinagtibay pa nga natin ang kautusan. Mapapatibay ang kautusan sa pagsunod sa Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya. Subalit, kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon ngayon, alam mo ang kautusan, subalit wala kang pananampalataya, mahuhulog. Sapagkat kapag ang tao ay walang pananampalataya, mahuhulog yan sa pagsuway. Yan po ang kasalanan ng bayang Israel. Kaya't hindi sila nakapasok sa lupang pangako. Kaya nga, sabi dito, tuparin ang utos sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya nga sabi ni Roma 1:17, sapat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pamataya. Kaya ang nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Ano ba yung ganap? Sa Roma 12:13, sapat hindi ang tagapakinig ng kautusan ang siyang ariing ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nagsatalima sa kautusan ay ariing ganap sa harapan ng Diyos. Sa pagsunod sa kautusan ng Diyos, kinakailangan yung pananampalataya. Hindi pwedeng susunod tayo sa utos na walang pataya. Hindi rin pwedeng pananampalataya lamang na walang kautusan. Hindi po tayo naniwala doon sa tawag na once saved, always saved. Hindi pwedeng paghiwalayin sa paglilingkod sa Panginoon ang kautusan at ang pananampalataya. Kaya nga po, ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. So, pananagumpayan natin ang kasalanan sa magitan ng pananampalataya. Kaya nga sabi ng Apokalipsis 3, verse 5, sa ating paglilingkod, ano ang ating pananagumpayan? Ang kasalanan. Kasalanan. Kaya nga sabi dito ng, ang magtagumpay ay daramtan ng gayong maputing damit. At hindi ko pawiin, uburahin
ang anumang paraan ng kanyang pangalan sa aklat ng buhay. At ipahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng mga ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Ang magtagumpay. Magtagumpay, ibig sabihin hanggang kamatayan. At maging sa pag-uusig, mapanatili ang pagtatapat sa Panginoon, ay hindi buburahin ng Panginoon ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Hindi ko buburahin ang anumang paraan ng kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Revelation 3 verse 5. Ang magtagumpay. Sa paglilingkod sa Panginoon, mula nang ikaw ay pumasok sa iglesia, mananampalataya, hindi po tayo tinatawag na wala po tayong kaaway. Mayroon po tayong kaaway. At ang ating kaaway, gusto niya na tayo ay tumalikod sa Panginoon. Subalit, tayo ay magtatagumpay. Sapagkat si Kristo ay nagtatagumpay. Paano ba tayo magtagumpay? Ano ba ang ating kalaban? Sabi dito sa Hebreo 12:4, hindi ba kayo nakipaglaban hanggang sa mabuo ang dugo? O laban sa kaaway, laban sa kasalanan. Kaya nga po mga kapatid, marami pong mga nakaranas ng tinatawag na persecution noong unang daang taon. Namatay sila dahil sa pagsunod sa Panginoon. Hindi natin nilikuran ang Panginoon. Pinagpapatay sila. Dumaan sila sa loob ng 1,260 years, Dark Ages. Namatay sila kay Kristo. Dahil sa pagsunod at pagtatapat nila sa Panginoon. Dahil ang gusto ni Satanas, suwayin natin ang Diyos. Labagin ang kautusan. At alam natin mga kapatid, ang sanlibutan ito, ang batas na ipapatupad ay tungkol sa laban sa batas ng Diyos. Ang gusto ng kaaway, talikuran natin ang batas ng Diyos at sundin natin ang batas ng tao. Ang gusto ng Diyos, manatili tayo sa kanyang batas. At anong batas yan? Walang iba. Ang isyo na ng subukan ng katapatan sa darating na panahon ay walang iba ang Sabat. Ang Sabat, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Hebreo, hindi pa kayo nakipaglaban hanggang sa bubuong dugo. Darating po ang panahon na maging kamatayan man ay maranasan sa pagdigma sa pagsunod sa Panginoon. Hindi pa kayo nakipaglaban hanggang sa pagbubuo ng dugo. Nakipag-away laban sa kasalanan. Ano ba ang ating kaaway? Hindi nakikita. Laban sa mga pamunuan. Laban sa kapangyarihan na hindi nakita, espiritual na kadiliman. Sabi ni Apostol Pablo. Dahil ang gusto ni Satanas, yurakan ang kautusan ng Panginoon. Katulad ng pagyurak niya doon sa kalangitan. Hindi siya sumunod sa Panginoon. At ano ang number 1 niyurakan ng Panginoon? Ito yung pagmamahal sa Diyos. Yung relasyon sa Diyos. Pag-ibig sa Diyos. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, paano ba tayo magtatagumpay? Ano ang gagawin natin sa pananagumpay sa kasalanan? Panagumpayan ang kasalanan sa magitan ng pananampalataya. Sabi ni Apostol Juan sa Juan 5:4, sapagkat ang sinumang ipinanak ng Diyos ay dumadaig sa libutan. At ito ang tagumpay na dumadaig sa libutan. Sa mga tuwid ay ang ating pananampalataya. Kaya nga po mga kapatid, sa pagsunod sa Panginoon, sa magitan ng kanyang kautusan, kailangan po ng pananampalataya. Kapag nawala ang pananampalataya, mahuhulog ang tao sa pagkakasala. Kaya nga po si Adan si Eva ay natukso, kawalan ng pananampalataya sa kanyang salita. Nag-doubt siya sa salita ng Panginoon, mas pinakinggan niya ang salita ng ahas. Ganon din sa panahon natin ngayon. Kapag nag-doubt tayo sa salita ng Panginoon, sa kanyang kautusan, sa pananampalataya sa Panginoon, maaari po tayong tatalikod. Subalit, magtatagumpay lamang tayo sa sanlibutan ito sa pamagitan ng pananampalataya. Sa pamagitan ng pananampalataya. Sabi ni Apostol Pablo,
Makipagbaka ka ng mabuting pakipagbaka. Makipagbaka ka ng mabuting pakipagbaka ng panampataya. Manangahan ka sa buhay na walang hanggan. Na dito kay tinawag. Ipahayag mo mabuting pagpahayag sa harapan ng maraming saksi. Oh. Sabi ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 6:12, makipagbaka ka ng mabuting pakipagbaka ng panampataya. Kasi po ang ating pananampalataya sa pagsunod sa Panginoon, mayroon pong digmaan, mabuti at masama. At ang gusto ni Satanas, ang gusto ng kasamaan, talikuran ang Panginoon. Humiwalay sa Panginoon sa paglilingkod. Paano mo malaman na ikaw humiwalay sa Panginoon? Kapag sumuway ka sa utos. Yan po ang kasalanan. Makipagbaka ng mabuting pagbaka ng panampataya, manangang ka sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin po manangan, manatili sa buhay na walang hanggan. Bakit ka manampataya? Kasi po dito tayo tinawag. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan ay natatanggap na sa pamamagitan ng pampataya. Subalit ang buhay na walang hanggan ay maaring maalis. Sapagkat ang buhay na walang hanggan ay pinagkaloob ng Panginoon ay tinatawag na conditional. Maari ito mawala. No? Sa ating paglilingkod, tayo po ay nakipagdigma sa kaaway. At ang kaaway natin si Satanas. At ang gusto ni Satanas, hihiwalay tayo sa Panginoon sa pagsunod. Ang gusto ng Panginoon, manangan ka sa buhay na walang hanggan. Manatili. At dito'y tinawag ka, ipahayag mo mabuting pagpahayag sa harapan ng maraming saksi. Sa 14, natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Kristo. So hanggang kailan natin iingatan na walang dungis, walang kapintasan ang kautusan ng Diyos? Hanggang sa kanyang pagbalik. Hanggang sa kanyang second coming. Tuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan. Pag sinabing walang dungis, walang dungis. Malinis siya. At walang kapintasan, walang mansya. Kaya nga sabi ni David, mapalad silang sakdal sa lakad, nagsilakad sa utosan ng Panginoon. Sumusunod. Awit 119 verse 1. Tuparin. Yan po ang hiningin ang banal na kasulatan sa paglilingkod, no? Ano ba ang nais makita ng Panginoon sa kanyang pagdating sa ating buhay? Sabi ni Pedro 2, ang kapitulo 3 ay 14, kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y nagsipaghintay ng mga bagay nito. Pagsikapan ninyong masupungan kayo sa kapayapaan, na walang dungis, walang kapintasan sa paningin niya. Ito ang nais ng Panginoon. Sa ating paglilingkod araw-araw, gusto ng Diyos masupungan tayong malinis. Walang dungis sa kanyang paningin. Yan ang nais ng Panginoon. Pagsikapan daw natin. Pagsikapan ninyong masupungan kayo ng ganon. Malinis, walang dungis. Mayroong kapayapaan. Ito po ang nais na makita ng Panginoon sa kanyang pagdating sa kanyang mga bayan. Kaya nga sabi dito ni Apostol Pablo, huwag nang maghari sa ang kasalanan sa iyong katawang may kamatayan upang masunod ang mga pagnanasa nito. Ang kasalanan ay dapat huwag na maghari, huwag na masunod. Gayunman kayo, ituring ninyong kayo tunay patay na sa kasalanan, ngunit nabuhay sa Diyos kay Kristo. Tayo po ay inaalok ni Pablo na huwag nang maghari ang kasalanan sa katawan. Kapag ang may kasalanan sa katawan na hindi nakapagsisihan at hindi tinalikuran at tayo namatay, tiyak na ang kaparusa, tiyak ang kapahamakan. Kaya nga sabi ni Pablo, gayon din naman kayo, ituring ninyong kayo patay na sa kasalanan. Pag patay na sa kasalanan, makagawa ba ang isang taong patay na ng kasalanan? Hindi na po. At dapat mabuhay tayo kay Kristo. Kaya itong sabi na Apostol Pablo sa Galatia 20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako na mabuhay,
kundi si Kristong nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamagitan ng panampalataya sa anak ng Diyos. Kaya kung tayo ay nabubuhay sa laman ngayon, ipamuhay ito sa pamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Na sa akin ay nagmahal, nagbigay ng kanyang sarili sa akin. Kaya nga ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Ang pagsunod sa kautusan ng Panginoon ay mabubuhay lamang ito sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya nga, kung tayo po ay patay tayo, anong kailangan natin? Pananampalataya para mabuhay tayo sa pananampalataya. Kaya ituring natin ang ating katawan na patay sa kasalanan para mabuhay sa pananampalataya. Gaya ng sinabi ni Abraham. Si Abraham sa Roma 4:27, itinuring niya ang kanyang katawan na patay sa kasalanan at nabuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Ayan. Ngayon, bago namatay si Apostol Pablo, ano ang kanyang sabi niya sa kanyang sarili? Ano ang sabi niya tungkol sa kanyang sarili? Sabi niya, sa 2 Timoteo 4:6-8, tungkol sa akin, sabi niya, about me, tungkol sa akin, ako'y ibinuhos na tulad ng inuming handog, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Dumating na ang kanyang kamatayan. Anong sabi niya? Nakipagbaka ako ng mabuting pakipagbaka, natapos ko ng aking takbuhin, iningatan ko ang aking pananampalataya. Sabi ni Apostol Pablo, iningatan niya ang kanyang pananampalataya. Hindi nabura, hindi naalis, anumang pagsubok. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, ano ba makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Kahirapan pa, tagutom ba, kapighatian ba, pag-uusig, patabak pa? Ako'y naniniwala anumang bagay sa libutang ito ay hindi makapaghiwalay sa pag-ibig natin sa Diyos na kay Kristo. Kaya nga si Apostol Pablo, sabi niya, nakipagbaka ako ng mabuting pakipagbaka sa sanlibutang ito. Natapos ko na ang aking takbuhin. Kasi po, darating na po ang kanyang pagpanaw. Iningatan ko ang pananampalataya. Iyan po ang kailangan sa ating buhay. Sa ating pakipagbaka habang tayo nabubuhay sa sanlibutang ito, dumating mang katandaan sa ating buhay. At dumating mang kamatayan, dapat ingatan ang pananampalataya. Mamatay hanggang sa wakas kay Kristo. Kaya nga sabi ng ang nangamatay kay Kristo ay makaranas ng unang pagkabuhay na magmuli. Sabi nito, sabi ni Apostol Pablo, kaya mula ngayon nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran. Korona ng pagiging matuwid hanggang kamatayan, nakaprepare na. Ito yung korona ng tagumpay, sabi ni Ellen G. White. Naibigay na sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yon. Sa araw na yon, ibibigay, nakalaan na. Yung crown o korona ng pagiging matuwid. Korona kay Pablo, yung kanyang pagtatagumpay sa sanlibutan ito sa pamagitan ng kanyang pananampalataya at dumating na, nakalaan na ang kanyang katwiran, ang pagiging matuwid. Kaya mga kapatid, sa ating paglilingkod, kung natili tayong matuwid hanggang sa pagdating ng Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya, makaprepare ang korona ng pagtatagumpay sa pagiging matuwid. Sabi dito, kaya mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, sabi niya. Hindi lamang sa akin ito nakalaan, kundi sa lahat din naman ng mga naghangad sa kanyang papakita. Sa lahat ng kanyang naghihintay, naghangad sa kanyang ikalawang pagdating, na nagtagumpay sa sanlibutang ito, ay nakalaan din ang putong para sa kanila. Kaya nga sabi ni Apostol Santiago, mapapalad ang nagtitiis sa pagsubok sapagkat kung sila'y subok na, sila'y tatanggap ng putong ng buhay sa mga umiibig sa Kanya. Sino yon? Yung mga umiibig sa Kanya. Santiago 1:12. Mapalad. Kasi mga kapatid, sa ating buhay, paglilingkod, mayroong tinatawag na pagtitiis sa pagsubok. Kapag tayo nagtagumpay doon sa pagsubok na iyon, at natili tayo nagmahal sa Panginoon, nakalaan ang korona ng katwiran o korona ng buhay. Kaya nga, ito pong huling talata na aking babanggitin. Ang magtiis hanggang sa wakas siyang maliligtas. Yan po ang sabi ng Biblia. Sa Matthew 24:13, ang magtiis
hanggang sa wakas siyang maliligtas. Sabi ng Panginoon, o sabi ni Apostol Pablo, sa aklat ng Hebreo 10:11 hanggang 12, sabi dito, ngunit ang aking matuwid na lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya. Kaya yun talaga ang hiningi ng Panginoon. Doon pa lang sa Old Testament, binanggit na nito, ang ganap ay mabubuhay sa magitan ng pananampalataya. Ang aking matuwid na lingkod ay mabubuhay sa magitan ng pananampalataya. Ngunit kung siya'y tumalikod, ang aking kaluluwa ay hindi nalugod sa Kanya. Ano man ang iyong paglilingkod, ano man ang ating paglilingkod sa Panginoon, dumating ang pagsubok, tumalikod tayo, hindi nalulugod sa Panginoon. Pero sabi ni Apostol Pablo, ngunit tayo hindi kabilang sa mga tumatalikod o umuorong. Kaya't sila'y napahamak, kundi kabilang sa mga may pananampalataya kahit naligtas. Sino yung nagtatagumpay? Yung mayroong pananampalataya. Kaya nga, kabilang sa mga may pananampalataya kahit naligtas. Kaya ang magtiis hanggang sa wakas siya ang maliligtas. Hanggang kamatayan, hanggang sa close provision, hanggang tawating ni Kristo. Dumating man kamatayan sa ating buhay nga, dumating si Kristo, mamatay tayo kay Kristo. Nagtatapat na matuwid, katulad ni Apostol Pablo. Kung hindi man tayo dumating ang pagsubok sa libutang ito, nanatili tayong magtagumpay hanggang sa dumating si Kristo, mag-close of provision, tayong lahat ay tatayo sa salubong sa Kanya. Kaya nga, sabi dito, ang magtiis hanggang sa wakas siya maliligtas. Gusto kong sabihin sa mga kapatid, nawa, sabi ni Apostol Pablo, hindi tayo kabilang doon sa mga orong, kaya't sila napahamak. Kundi, kabilang tayo doon sa mga mayroong pananampalataya, kaya't sila ay naligtas. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos, Amang Banal, maraming salamat po sa katotohanan na ipinahayag mo sa bawat isa sa amin. Na nalaman namin, Panginoon, ang kalagahan ng aming paglilingkod sa iyo. At kami, Panginoon, ay nagkaroon ng isang pag-asa at kasiyahan na ang aming pangalan pala, Panginoon, ay nakasulat na sa iyong aklat ng buhay, sa iyong banal na mga aklat. O Diyos, kami, Panginoon, ay narito sa sanlibutang ito, patuloy nakipagbaka at nakipagdigma sa iyong kaaway. At ang gusto ng kaaway mo, Panginoon, na aming kaaway, Satanas, ay gusto niya, Panginoon, na kami, O Diyos, ay tatalikod. Uurong kami sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. O Diyos, hinihiling namin ang iyong banal na Espiritu Santo. Ang siyang patuloy ng pamatnubay sa aming puso at isipan. Pangunahan kami, Panginoon, sa paglilingkod. I-guide kami, Panginoon, sa aming mga gawain. At kami, Panginoon, ay bigyan ng pagtatagumpay sa kasalanan. At ang aming pananampalataya, Panginoon, ay palakasin mo, patibayin. Ano man pagsubok na aming maranasan, Panginoon, Ikaw, O Diyos, ang aming paglilingkuran. Katulad ni Josue, saganang akin at sa aking sambayan, maglilingkod kami sa Panginoon. Ito nawang aking kahilingan ay tugunin mo, Panginoon, sapagkat ito'y aming nais na kami, Panginoon, ay magtagumpay hanggang sa wakas, hanggang sa iyong pagdating. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen.